Yun! Shoutout sa inyo lahat mga kalapatids. Panibagong video, panibagong kaalaman na naman to dahil isang MacArthur Clacker mga kalapatids yung ating nabisita. Kaya tara, samahan nyo akong alamin yung istorya ng kanyang pagkapanalo at syempre alamin natin yung kanyang diskarte sa karera. So yun, kung interesado ka sa bidyong to, samahan mo ako. Let's go! Magandang araw mga kalapatids. Ako nga pala si Dondon Perez, also known as Hangtime Love ng Taguig City. Yun, syempre bago ulit natin simulan tong bidyong to, sir. Maraming salamat sa pagpapaunlak na makapag-loop busy sa'yo. Tapos syempre, shoutout sa Kalapatids Speeds at kay Boss Ronald Gonzales. Sir, pwede pong malaman anong naging achievements nyo na itong katatapos lang na karera? Tayo nga pala ay maswerteng 11th overall APR, SDR race. Tayo rin yung isa sa mga sinuwerte na mag-clock ng MacArthur. So bali 5th place siya sa katatapos na 15th MacArthur National Race NCR sector. Sa tagal ko nang nag-iibon since 2008, nag-start yung MacArthur, naglalaro na ako sa MacArthur since season 1. Matagal ko matagal ko na talagang pangarap na magkaroon ng clacker ng MacArthur. Actually, yung mga marami na rin akong achievement, pero ito talaga kasi yung ultimate eh. Ito na lang yung kulang sa karir ko. So, itong taon na to, maswerte tayo binigay sa atin. Welcome kayo mga kalapatid sa loob ko. Actually, nung unang bisita ni Juan Arturo dito, iba pa yung kulay nito eh. Kulay green pa to. So nung nanalo ko ng MacArthur, pinarepaint ko, naging gray na siya. So para bumagay dun sa kulay ng bahay. And then nagpadagdag din ako ng pang-flashing yata to. Kasi para sa sa ulan. Kasi yung nasa loob niyan, meron niyang ventilation, di ko mabuksan eh. Kaya ginawa ko, nagpadagdag ako. So, katas na rin yan ang panalo natin sa MacArthur. Pati itong flooring, na rin ako, waterproofing. Tapos pati yung jalousie na yun. Pinapalitan ko na rin para medyo binalik natin sa ibon yung yung pagod nila. Binalik lang natin sa ibon. Ito yung nag-clock ko ng MacArthur. Ito yung tip overall. So, ang band number niya kasi 45 eh. So, kaya tinawag ko siyang caliber 45. Ayos na. Ito mga kalapatids. So. Sir, pwedeng malaman kung anong bloodline na to, sir? Ito, na to eh. Family of winner na talaga siya. So, yung 2010, nag-second overall ako sa PPBC. Yung second overall ko ng PPBC na yun, Demonio Line Vandenbroek. Pinares ko siya sa nakuha ko kay Den Cabral, which is Tencel Itigua 441. So yung pairing na yon, nag-anak sila ng second overall ng MPFL. So yung second overall ng MPFL na yun yung dalawa lang kaming knockout winner nun sa Young Bird. So second overall siya. Ang karera na hanggang Tacloban. So, clock yun hanggang Tacloban. So, yung second overall ng MPFL na yun, pinaris ko naman ulit sa isang ibon ulit ni Den Cabial. Tencel Itig 441 na naman. So, naka-line breed na siya. Nag-anak siya ng 10th place last lap ng IDL OLR. Yun yung Calbayo. Kasi ang OLR naman hanggang Calbayo lang. 5th season ng IDL OLR. Dalawa yung pumasok sa akin sa top 10, isang 6, isang 10. So yung 10 place lang yung na-buy back ko, yung 6 kasi hindi ko na inabot sa auction. So yung 10 place na-buy back ko, binirid ko, ito na yung anak niya. So yung ang nanay niya mismo, yung 10 place ng Calbayo, Idelo. So ito, pang 4th generation ng winner. Ito mga kalapatids. So, kamusta naman to, sir, nung kinakarera mo simula nung first lap derby? Nako, medyo unexpected tong ibon na to. Kasi nung first lap, nagkaroon siya ng bulutong, pero nag-clock pa rin siya ng magaraw. Ilang kilometer dito yun, sir? Siguro mga nasa 200 plus, mga 220 yata. So, pero medyo mabagal na siya kasi binulutong nga siya. Tapos pag tinignan ko yung bibig niya, nagkaroon na siya ng cancer. Kaya ginamot ko siya sa cancer. Ngayon, no second lap, hindi pa rin maayos yung bibig niya, hindi pa rin magaling yung cancer niya. Hindi ko siya na-load ng second lap, which is, alam ko, Pulanggi ata yun. Hindi ko siya na-load. So, ginamot ko siya, dire-diretso, hanggang third lap. Nung pagdating ng third lap, sabi ko, okay na, mukhang pwede nang i-load. So, niload ko siya ng third lap. Cut off naman siya ng third lap. So, pagdating niya ng third lap, yung ilong niya medyo basa-basa.
kinamot ko ng sipon. So, tapos niload ko na siya ng kalbayog. So, after, nung kalbayog naman, hindi rin siya nag-clock na naman, pero daybird naman. So, sabi ko, doon ako nag-decide. Sabi ko, mamakartor ko na lang itong ibon. Kasi nakatawid naman na no? Oo, nakatawid na. First lap lang siya nag-clock talaga sa karera. Itong ibon na. Tapos ang tagal na napatigil, no? Oo, from Kalbayog. Kasi Kalbayog yung huling lipad niya eh. Kalbayog, eksaktong isang buwan yun eh, bago mag-loading ng MacArthur. So, ang ginawa ko sa kanya, iniload sa APR na summer race. Kasi may start na yung training ng summer. Kaya tinraining siya ng tinraining isang buwan. So, yun lang yung naging preparation ko sa kanya. Tapos, yun, diretso na ng MacArthur. Tapos sir, ilan nga pala ginarga mo ng MacArthur race? Tatlo yung kinarga ko. So actually, itong ibon na to, unexpected talaga siya. Kasi yung dalawang niload ko, sabi ko tatlo yung niload ko eh. Yung dalawa, Tacloban finisher. Yung isa, contender na yun ng BBC. Actually, parang nasa 100 plus na lang yung ibon sa BBC. Live, 100 plus na lang yung live. Yung isang ibon ko, isa yun sa live. Tacloban lang nabutas. So yun yung isang kinarga ko ng MacArthur. Yung pangalawang kinarga ko sa MacArthur, yung ibon ko sa APR naman. Yung sa APR, 11 overall na siya sa APR. Ganun din, Tacloban finisher, pero hindi siya nag-clock ng Tacloban. So, tatlong ibon yung niload ko, isa to. So, talaga ang inaasahan ko yung dalawang Tacloban finisher eh. Kaya nung abangan, kasi kung makikita nyo, itong clacker ko, medyo dark checkered. Ang niload ko, isang blue bar, isang light checkered. So, naka-mindset na ako na kung may magka-clock sa akin, it's either blue bar or light checkered. Eh. Tapos, nung abangan ng MacArthur, actually may training nun yung APR eh. So, nagkarga ako sa APR. Ang datingan ng mga ibon nun, alas 9 eh. So, yung ibon ko, nung pagdating ng alas 9, nagdadatingan galing ng APR summer. Tapos, may lumupag sa akin na isang ibon, dark check, may sticker. So parang napaisip ako, meron bang puli ngayon? Tapos sabi ko, alam ko wala eh. Yung pala, siya na yung ibon na lumupag sa akin. Kaya medyo nataranta na ako noon. Kasi actually unexpected talaga. Hindi talaga siya yung inaasahan ko. Kasi naka-mindset ako talaga, light checkered sa blue bar eh. So pagdating niya, may sticker, hindi ko talaga siya inaasahan na siya yun eh. Yeah. Ang ko talaga, baka may pooling nung bandang huli na himasmasan ako, na-realize ko na MacArthur na pala to. Ito na pala yung niload ko. Kaso nga lang, hindi siya yung na-expect ko, which is Kalbayog, gano'n lang kasi siya eh. Kalbayog finisher. Kano ka kasi sir, nung nalaman mo na MacArthur pala yan, tapos na-clock mo na? Nako. Actually, may release ako niyan. Talagang hindi ako mapakali. Paglapag nito ng alas 9, na-clock ko na siya 9:03 kasi parang inuna ko pa yung mga kung ano-ano, mga video, nag-post pa ako sa Hindi ko talaga maipaliwanag yung saya niya. Actually nung binibidyohan ko pa nga to, na-clock ko siya 9:03, nagbibideo ko ng showbird 9:05, hingal na hingal talaga ako. Nung na-realize ko bandang huli, bakit ba ako nagmamadali? Alauna pa naman yung cut-off. Kaya talagang iba yung pakiramdam. Malaki yung pasasalamat ko dito sa ibon na to. Actually kasi siya yung tumupad talaga sa pangarap ko. Sabi ko nga kanina, medyo marami-rami na rin tayong achievement. Pero ang kulang ko na lang talaga sa mga achievement ko talaga, MacArthur Clacker eh. Ang tagal ko ng pangarap na mag-clock sa MacArthur. Itong ibon na to yung tumupad sa pangarap natin, no? Kaya ngayon, actually marami na rin may mga umaawit-awit na rin dito sa ibon. Talagang hindi ko siya ina-out kasi ito yung kumbaga living trophy na to dito sa loft na to. Kahit na anong mangyari, dito na lang siguro to tatanda. At hindi lang yun, yung achievement natin, dahil sabi ko nga, pangarap ko yung MacArthur na mag-clock napaka-thankful ko ngayon taon kasi hindi lang ako binigyan ng isang MacArthur Clacker. Actually, meron din akong finisher which is Chahin niya. Ayos no? Tapos, ngayon, timing pa,
Kasi napakagandang timing. Hen and cock yung yung finisher ko hen ito cock. So sila na ngayon yung pinagparis ko. Actually sila yung magkaparis talaga nung training. And then ngayon, pinagparis ko na sila. Subukan natin sa susunod na SDR naman. Ayos no. Sakto yung pauwi mo ng MacArthur no. Isang hen tsaka kak. Sakto. Ayan sir, pwedeng makita isa pang ibon mo, yung finisher. Ito. Mga kalapatids, ito naman yung finisher ko. Ang cut-off ng sa manual compute ko, 145. So nung abangan ng MacArthur, nag-showbird ako. Actually, mamadali nga akong umuwi kasi may aabangan pa akong dalawa. Pero ang sa manual compute ko, nasa 145 yung cut-off. Alas 2 bumaba na ako kasi sabi ko cut-off na eh. Nagpahinga ako sa baba and then umakyat ako ng alas 4. Pagkakat ko ng alas 4, nandito na yung ibon. No, ito mga kalapatid. So, di nagulat ka nung nakita mo doon sa kulungan mo. Oo. Kasi talagang siya yung inaasahan ko. And isa pa, may achievement na siya sa marami tong sa mga re-entry, nasa top 10 lahat to eh. So, parang nasa 2 trophy nito sa 2 o 3 ba? Sa APR ngayong season. Kaya sabi ko, isa siya sa mga inaasahan kong ibon na magkaklak sana ng MacArthur. Pero okay pa rin. Kasi magkamag-anak silang dalawa nung yung clacker ko. So bali ito, tiyahin nung clacker. So mga kalapatid. Same line. Same line lang sila mga kalapatid. same Tapos line. hindi na nilayo ni sir. Silang dalawa na yung pinagpares. Oo. Abangan natin to mga kalapatid. Super to. Adi ilan balak yung anak nan yung ilalaro mo sir? May dalawa na akong nasingsingan ngayon. So may naka-second clutch na ako. So hopefully, MacArthur pa rin ang sisingsing ko. Ayos. Eh sir, baka may magtanong na viewers natin eh. Mag-out ka ba ng mga magiging anak nan nila? Sa ngayon, for muna. Personal use only. Ang tindi nito mga kalapatid. 2 MacArthur eh. Isang clacker, isang finisher. Tapos magka-line pa. Magkalay, magtiyahin. Ito mga kalapatid. So, yan, good luck kay sir. Ito. Tingnan naman natin yung magulang nung winner ni sir.